Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Bobs TV. Alright, so ito, magandang araw muli sa inyo mga babayan. At ngayong pag-usapan natin, no? Ito pong posibleng pag-extend mga babayan ng sanction, no? O suspension netong si Kiko Barzaga mga babayan. Nako po, ma-extend po mga babayan ang suspension ni Kiko Barzaga. Pag-uusapan daw po yan mga babayan, no? Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts na rin sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin. Maraming salamat po sa inyo. At palagi po nating hiling 1 view, 1 like po sana sa ating video. Maraming salamat po sa inyo. So ito mga babayan, no? Kung kayo ang tatanungin, no, payag po ba kayo, no, na i-extend ang suspension netong si Kiko Barzaga mga babayan? No, dahil ayon po dito sa balita, inihahanda ng committee sa Kamara ang pagdinig kaugnay ng hirit na mas mabigat na parusa laban kay suspended Cavite Representative Kiko Barzaga. No, yan po kasi wala hong tigil. No, ang banat neto ni Kiko Barzaga kahit na suspended, ganun pa rin po yung kanyang ginagawa. No? Kung ano-ano pa rin yung kanyang mga sinasabi. Parang sabi nga walang pinagkatandaan mga babayan. Ito, panoorin natin yung balita. Samantala, ikinakasara ng House Ethics Committee ang pagdinig kaugnay ng hirit ng ilang kongresista na patawag ng mas mabigat na parusa ang suspendidong Cavite Congressman na si Kiko Barzaga. Nako, mas mabigat. No? Posible bang matanggal na si Barzaga? Pag hindi talaga to tumigil mga babayan, baka matanggal to sa pwesto. Again, wala namang problema, no, sa pagbatiko sa gobyerno mga babayan, di ba? Meron naman din kasi tayong freedom of expression. Pero lahat po yan mga babayan, may limitasyon po. No? Lalo na kung ang mga sinasabi mo, wala ka namang maipakitang batayan, wala kang maipakitang pruweba, no? Wala kang maipakitang ano tawag natin dito, ebidensya, di ba? Yung baga mga supporting documents mo, no, parang walang maipakita mga babayan 'Di ba? Kaya ito, no, nadidismay na sa kanya yung mga ibang kongresista. No, mukhang hindi na ho ata sapat ang suspension dito kay Kiko Barzaga. Kung 2-month suspension o 6-month suspension, siguro. No, para manahimik lang etong si Kiko Barzaga. No, kasi sobra-sobra na talaga 'Di ba? Hindi na po maganda, no, yung kanyang mga ginagawa at kaya nga napapag-isipan pa siya na baka may something sa pag-iisip. 'Di ba? Balita mula sa kamera, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez, Pam. Tuni, inihahanda ng komite sa Kamara ang pagdinig kaugnay ng hirit na mas mabigat na parusa laban kay suspended Cavite Congressman Kiko Barzaga. Sinabi sa parehang ni House Committee on Ethics Chairman J.C. Avalos na magpapadala ang komite ng imbitasyon sa respondent at complainants para dumalo sa pagdinig. Tiniyak naman ng mababatas na kompleto at nakalatag ang lahat ng mga ebidensya para sa pagtalakay ng komite. Una na kumapila ang ilang kongresista na muling patawan ng suspensyon ang mababatas dahil sa kanyang post online na nakasisira umano sa integridad ng kapulungan. Nako, ganyan talaga pagka mga papanigan siya, no? Ano yung expect natin? No, doon sa mga ilang mambabatas na ayaw patawan ng suspension si Barzaga, mga babayan. Kung sila mismo, mga against din, no, sa ginagawa ng ating gobyerno. Kung mga anti-administration talaga, yung mga yan, mga babayan, di ba? Ganun din. Ayawan talaga nila yan. Para na ang privilege speech, humiling si Manila Representative Rolando Valeriano na muling patawan ng parusa si Congressman Kiko Barzaga para turuan ng leksyon sa ugnay ng kanyang paratang na sinuhulan umano ang mga miyembro ng National Unity Party. Nako, eto pa isa mga babayan, mukhang mauubos din dito si Barzaga, no? Kasi ilan na yung nagsampa sa kanya,
no, ng libel case mula sa NUP at saka yung businessman, mga kababayan. 'Di ba? Mukhang mauubusan tong si Barsaga. Tapos biglang gusto niya raw kausapin, no, ng personal. Biglang back out, biglang bawi, mga kababayan. Matapos mo nga sabihin yung mga ganung bagay, no, tapos biglang bawi ka. Yan ang balitang kumpir. 'Di ba? Ang pangit nun, mga kababayan. Hindi niya napanindigan, no, yung kanyang mga sinasabi. Parang lumalabas talaga na walang kredibilidad yung kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Matapos siya siraan yung negosyante, bigla niyang babawiin. Yung bigla siya sinampulan, no, ng libel case. 'Di ba, mga kababayan? Tuloy natin. Ito pa, 60-day suspension should be extended over misconduct repetition, mga kababayan. Sabi dito. I-extend daw yung 60-day suspension netong si Kiko Barsaga. Makakausap naman natin via Zoom si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Sandro and Maan, sa lahat ng nakikinig at nanonood sa Anong Take Mo. Good afternoon, sir. Ano po yung Good afternoon. magiging susunod na proseso, lalo na patapos pa lang itong suspension order laban nga kay Congressman Barzaga? Yes, pabalik sa Monday, pero by Tuesday, February 3, nakatanggap na rin ako ng invitation from the Ethics Committee na by 1 p.m., i-hear ulit yung case niya. Ito regarding do sa kagabi na tumayo ako sa plenary para nga sabihin na kung pwede extend yung suspension niya dahil nakalagay naman yun do sa suspension niya na with a stern warning that a repetition of similar misconduct would merit more severe sanctions. Naniniwala kami, hindi lang ako siguro sentimento to ng mga colleagues ko na during his suspension, tuloy-tuloy pa rin, especially yung sa namayapa nating kasama si Congressman Acop na napakadesenteng tao, minamalay niya, patay na, alam mo, Oo nga, Christian yan di ba? At wala Pangit nun, mga babayan, no? Patay na yung tao, may mga sinasabi ka pa. Kaya hindi mo malaman kung nasa matinong pag-iisip, mga babayan, no, si Barsaga. Kasi, sa totoo lang, wala sigurong nasa matinong pag-iisip, mga babayan, ang magsasalita ng ganun, no, sa isang patay na tao, no, sa isang namayapa na. 'Di ba? Ang pangit sigurong taong nasa tamang pag-iisip ang aayon sa mga sinasabi niya na yan. 'Di ba? Sinabi rin, no, wala sigurong taong nasa matinong pag-iisip ang magsasalita ng mga ganong klase. 'Di ba? Sa isang namayapang tao. Respeto ba? 'Di ba? Oo. Yung 60-day na suspension niya dahil sa disorderly behavior. Ano nga ulit yun Kong, yung sakop nun? Ano yung violate niya noon? Mula nung December 1 yun at mag-expire siya by next week. Oo. So, supposed to be nga kahapon, ang re-request ko sana mag-create ng committee as a whole. Pero nevertheless, pumayag na rin ako na sa Committee on Ethics by Tuesday, the first hearing ng Committee of Ethics. Matakil kaagad to kasi para rin mabigyan natin ng aral yung mga batang ganito na hindi alam, I do not know kung natutuwa siya dahil marami siyang viewers o marami siyang trolls, pero mali yun na ginagawa mong laruan yung mga kasamahan mo sa Kongreso. Tama. Mukhang absent siya nung itinuro yung good manners and right conduct sa eskwelahan. Actually, nung nakakita siya, no, ito observation ko lang. Kung nung nakakita siguro siya ng ganung pagkakataon, no, na maraming tao no ang pumapansin sa kanya, no, na-overwhelm siya, mga babayan. 'Di ba? Siguro hindi pa siya nakakaranas ng ganung kasikatan, no, sa kanyang buhay. 'Di ba? Let's say sabihin na natin, no, na siya ay kongresista, natural. 'Di ba? Nakilala ka, no, sa distrito mo. Pero yung makilala ka, no, ng maraming tao sa buong Pilipinas, mukhang na-overwhelm, no, etong si Barsaga. Kaya yun, tinuloy-tuloy na niya,
no, yung mga ganong kanyang ginagawa, which is a typical, mga babayan, no, typical na ginagawa ng isang let's say vlogger, no? May mga ganong vloggers kasi. May mga ganong vloggers na bigla silang nakilala, mga babayan, no, sa isang pangit na gawain, no? Itutuloy-tuloy na nila 'yon. 'Di ba? Kasi akala nila maganda yung kanilang ginagawa. No, ito po ang example ko is vlogger, no? Yung mga gumagawa ng mga videos, 'di ba? No, yung influencers. Akala nila yung ginagawa nilang mali, maraming taong nanonood sa kanila, maraming taong nagko-komento, maraming taong nagre-react. No, akala nila maganda. No, pero sa katotohanan hindi pala maganda. Hindi pala healthy. No, so parang ganun yung nangyari kay Barzaga. Akala niya maganda pa yung kanyang ginagawa, no? Hindi na pala. 'Di ba? Baka nakakalimutan niya, no, na siya ay public official, which is dapat maging isang ehemplo siya. 'Di ba? Pero kasi may sinabi rin siya, no, si Congressman Barzaga, na may mga isisiwalat siya pagkatapos ng kanyang suspension at magsasalita siya sa floor. Hindi po kaya baka naman gusto niyo lang hindi siya makapagsalita sa floor? Syempre, yung iba sa mga kababayan natin, ganyan yung iisipin. Oo, malamang, no? Iisipin talaga nila 'yan, no? At gagamitin niyang weapon, iwe-weaponize 'yan, no, sigurado. O baka i-weaponize yan, no, neto nga si Barzaga kapag nangyari po yan. 'Di ba? Gagamitin niya yan, mga babayan. Pwedeng sabihin niya, no, ito critical thinking lang. Pwedeng sabihin niya, mga babayan, na pinapatahimik kami. Kaya ako sinususpend kasi ayaw nila ako magsalita. No? Kaya lang, okay lang naman magsalita. Sabi nga natin, may expose ka, may ilalantad ka, pero siguraduhin mo na sa paglalantad mo may ebidensya ka. 'Di ba? Ang maganda ang gusto kasi niya sigurong makuha is yung makapagsalita siya, mga babayan, sa floor, no, na hindi siya makakasuhan ng libel. No, may immunity kasi sila. Siguro ganun yung gusto niya mangyari. By Monday, nakabalik na siya. So, nandun siya sa Kongreso. Siguro, pwede niya at saka, sa social media ngayon, lahat sinabi niya na And I don't think na meron siyang sasabihin. At kung meron man siya sasabihin, siguro, ilabas niya na rin ngayon. Para wasipuro, kahit wala siya sa Kongreso, masabi niya. Total, yun naman lagi yung ginagawa niya. And I just would like to remind everybody na hindi lang naman itong Kongreso ang nagre-react sa kanya. Kung matatandaan po ninyo, yung Dasmariñas Village Association, nag-file din ng similar case against him. Si Enrique Razon, nag-file din sa kanya. At tinanggal din siya sa armed forces, di ba? So marami rin siyang demanda dahil gawa ng attitude niya. CIDG, alam ko, nag-file din sa kanya. Hindi lang to Kongreso, kaya lang bilang isang halal ng bayan, kaso, no? may parameter din naman tayo dapat na sinusunod. At in the first place, yung binabastos mo na yung mga kasamahan mo at kung ano yung pinararatang mo without any evidence na nilalabas ka. Siguro tama lang din na siya'y mabigyan ulit ng another suspension para madala yung ganyang mga bagitong congressman na magdahan-dahan sa kanilang mga sinasabi. Yun na nga, mga kababayan, 'di ba? Yung sinasabi natin, ang dami niyang binubunyag, ang dami niyang sinasabi, pero yung ebidensya, wala siyang maipakitang maayos. 'Di ba? Wala siyang maipakita na maayos Puro pictures. 'Di ba? Yung ginawa niya kay Lacson, picture lang din ng mga diskaya. 'Di ba? Yung kay Razon, picture lang din ng meeting, ng Christmas party. 'Di ba? Nadadali siya Kung sabi niyo nga papalawigin siya, no? Kung yan po ay ma-aproba ng Committee on Ethics. Sa rule ba natin sa House Ethics Committee, kung halimbawa lang meron ba gano'n yung first offense, second offense, Meron third naman, offense, meron so ano naman yung po. pinakamalala? Pagkakatanggal na ba yun? Expulsion. Pwede rin siguro. Pero baka hindi ko alam, baka hindi naman po umabot pa sa ganon. Pero definitely, ang inihingi ko lang naman sa another suspension.
Siguro kulang pa sa pagninilay-nilay tong congressman natin na to, na bata. Kahit pa paano maisip niya rin siguro kung anong damage ang ginagawa niya. Not only to the institution, pero dito sa gobyerno at sa ating lahat. Kasi puro fake news na rin yung mga sinasabi niya eh. Oo, tama. Lalo't doon sa isang panayam din po sa inyo, ang sabi niyo baka susunod na i-file niyo expulsion na. Kung darating tayo sa ganon. Pero so far ngayon, ang inihingi ko lang is another suspension para kahit papaano maano naman. Kasi nakalagay naman doon sa ano niya na with a stern warning that yung repetition nga magkakaroon siya ng would merit more severe sanctions. So eto na siguro yun kasi tingin ko doon sa 60 days hindi naman tumino yung bata na to. Pero sabi nyo, diba yung tanong mo kanina, partner, na mahirapan ka na bang magsalita? Sa kanya yon. So, paano nyo ba babalansehin yung, halimbawa, meron kang expose. Di ba, minsan may ganun eh. Minsan nga sinasabi mo yun sa privilege speech. At yung disiplina sa loob ng Congress, and yun yung karapatan mo rin na magsalita bilang mamabatas sa malayang pagpapahayag. Alam mo, mahigit 6 na buwan na rin naman kaming mga nasa dito sa yung 28th Congress. Sana sinabi niya na rin noong umpisa yun kung talaga may sasabihin siya. At sa Lunes, andyan naman yung Kongreso, andyan siya, makakabalik siya. Pwede naman yung sabi. At pag di niya nasabi, total yung social media naman open. Nakita mo naman carelessly kung mag-post siya, di ba? Hindi ko alam kung nakita niyo yung post niya regarding doon sa death ni Congressman Ako. Oo, yes. Pero hindi nakakatuwa eh. Walang matinong tao ang matutuwa doon sa mga pinopost niya. Imaginein kung ano yung sinasabi niya na mayapang colleagues natin. Dapat yung ginagalang hindi ba? Very unchristian. Oo. Ilan ba yung patong-patong yung reklamo sa kanya eh? Yung lalo sa mga mambabatas, ilan na ba yung may mga nag-file na bang ibang mambabatas, sir? Na yung sa kanyang akusasyon na umano'y na binribe. Sinuhulan ng ilang mambabatas sa National Unity Party. I'm a part of the NUP, tsaka isa rin ako rin sa nag-file. Sa matter of fact, kung matatandaan po ninyo, wala namang nakalaban si Speaker Martin Romualdez noong nakarang speakership. So, parang useless na ibabread niya. Pangalawa, ang samang akusasyon, magbibitaw ka ng ganong statement, tapos wala ka namang patunay, wala ka namang hindi namin alam kung saang mundo nang galing yung sinasabi niya. So, siguro dapat lang talaga mabigyan ng aral yung mga ganyang tao na baka natutuwa siya dahil maraming umaayon sa kanyang mga trolls. Pero dito sa korte siguro, hindi naman pag-uusapan yung trolls, tsaka yung basher, pag-uusapan dito yung ebidensya niya Sakali pong bumait, burahin niya ulit yung mga kanyang posts. Mag-sorry. Mag-sorry. Oo. Babawiin niyo po ba itong... Ako sa akin, damage has been done. Nakita ko Yun yung sinasabi natin, mga babayan. No? Damage has been done. 'Di ba? Damage has been done. Yun yung sinasabi natin sa umpisa pa lang. Doon sa kanyang ginawa, mga babayan. Especially kay Razon. 'Di ba? Nung bigla siya nag-back out, bigla siyang nag-public apology at biglang gusto niyang kausapin ng personal na si Razon. Damage has been done. Nasabi na niya. 'Di ba? Nasabi na niya, marami na nagkomento, marami na nag-react, nakita na. 'Di ba, mga babayan, marami na nakakita nung post niya na 'yon. 'Di ba? Nagawa na, nangyari na eh. Tapos magso-sorry ka, hindi na maibabalik ng sorry niya. No, yung post na ginawa niya. No, yung damage na ginawa niya doon kay Enrique Razon. Yun yung sinasabi natin, mga babayan. 16 million yung ano niya. Gusto niyo basahin ko isang sinabi niya sa regarding kay Congressman basta wag lang Ako? pong basta yung pwede lang po basahin sa ere, sir, ha? Oo, sige. Sabi niya ganito, nasa post naman niya, corruption and plunder against the Filipino people is a sin against the Lord. Congressman Romeo Acop is now suffering through eternal damnation. He has left the comfort of his luxurious mansion in exchange for a pit of eternal hellfire. That is the fate of all corrupt politicians. Grabe, no? Ang sakit pakinggan nito, lalo kung kapamilya mo si Congressman Acop, di ba? At marami pa sa mga pinagsasabi na yun nga, binribe daw ang NUP ni Enrique Razon. Ang alam ko,
si Mr. Enrique Rason nag-file na rin ng libel, civil and criminally against him. Kayo din ba, sir, nag-file na? Ilan bang mababatas Yes. pa yung nag-file? Siguro sa members ng ngayon, NUP. ang pagkakaalam ko, more than 10 NUP members already filed cases against him. And more to come. Oh. Siyempre, lahat ng NUP na inaccuse niya, dahil 40 kaming congressman, di ko na alam kung lahat magpapile, pero majority of us will file cases against him. Alright. Alright, so yun mga kababayan, no? Mauubos tong si ano? Si Kiko Barsaga, mga kababayan. No, kung 40 yung NUP, kung lahat yung 40, mga kababayan, 40 million po. O 40 million, 100 million. Bilangin nga natin. No? 4 billion ba yung kailangang i-produce? Ni Barsaga, mga kababayan, no? 40 times 100 million. No. Bilangin nga natin. 100. Oh. 100 million. Grabe. 4 billion, mga kababayan. Malalaga si ano rito. Malalaga si ano dito. No, si Barsaga, mga kababayan. 4 na bilyon. Saan niya kaya kukunin yung 4 na bilyon pag nag-guilty siya dun? O ano masasabi po ninyo dyan, mga babae, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating ang pag-usapan, alright? So yan muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section at pakilike na rin po ang ating video ngayon. Ito po ang inyong Kuya Mobs, it's Mobs TV. Peace and out.